Yung Cookmin, madam, hindi mo na maayos yan once na nakakulong ka na. Yung mga ibang benefits katulad ng Samsung Waje or Samsung Pagicom na ganyan, yun ang pwedeng ayusin ng manager ng kulungan, kasi may mga manager bawat kulungan. Sabihin mo lang sa kanila na dati kang EPS na meron ka pang claim na ganitong halaga, so sila na mag-aayos nun. Pero yung Cookmin, talagang hindi nila kayang ayusin sa loob ng maikling panahon. Hey, what's up guys? Good morning. So ayan, may nagtatanong sa atin, sabi ni ate, kapag ba ang TNT nahuli ng immigration, bibigyan pa ba ng chance na ayusin yung mga gamit sa labas, mga documents at lalo na yung Cookmin? So ang isang TNT kapag hawak na ng immigration, wala na pong chance na makalabas. So hindi na po kayo papayagan na lumabas pa ng kulungan. So ibig sabihin, pag nahuli kayo, i-detain na kayo diretso at talagang wala nang chance na makalabas pa kayo. So ang mangyayari po niyan, madam, pag nasa kulungan na kayo, bibigyan kayo ng chance ng immigration na makuha yung mga phone numbers, yung mga importanteng contact na pwede nyong tawagan o hingian ng tulong. So sa kulungan hindi po allowed ang cellphone. So kukumpiskahin lahat ng mga cellphone ninyo at bibigyan lang kayo ng chance for a couple of, I think, 1 minute ganyan o matagal lang yung 5 minutes para makuha yung mga importanteng contact numbers dun sa cellphone ninyo. So mangyayari niyan, madam, kung meron kayong mga kaibigan, close friends or relatives na nandiyan sa Korea na nasa labas, so sila po yung kukontakin ninyo para unang-una para ipaalam na kayo yung nasa kulungan o na-detain or nahuli, at pangalawa upang makisuyo na ayusin yung mga gamit nyo sa labas. So yun po ang mangyayari, dahil hindi na kayo talaga bibigyan ng chance na makalabas para ayusin yung mga gamit ninyo. So kagaya nung nangyari sa akin, meron akong mga kaibigan, syempre lahat ng tayo may mga kaibigan sa South Korea, no? Kaya importante na meron tayong mga close friends dyan. So yung mga pwedeng pagkatiwalaan if ever na may mangyari sa atin, lalo na sa mga TNT na pwede mag-aksikaso ng mga gamit natin sa labas. So meron akong mga kaibigan na kinausap na dati. So meron kaming usapan na mga kapatid natin, mga kababayan natin dyan na wala rin visa. So may mga usapan na kami na kung sino mauna. Ayan, kasi hindi natin hawak yung panahon, di ba? TNT nga, hindi natin alam kung na kami dating usapan na kung sino mauli sa atin. Ayan, may iwan, yun ang bahala na mag-asikaso ng mga gamit sa labas. So ako dati, nung nahuli ako, syempre yung mga kaibigan ko na malapit sa akin, yun yung unang kinuha ko ng number. So tinawagan ko na, ate, kuya, kayo ng bahala sa mga gamit ko. So nag-uupa ako ng bahay, nag-rent ako at nandun yung mga gamit ko. So nung nahuli ako, pinuntahan nila yung bahay na yun. Sinabi dun sa amo, dun sa sadyang yun, may-ari ng bahay na sadyang yun, sabi na yung nakatira dito, uuwi na ng Pilipinas. So kami na mag-impake ng gamit niya, papadala namin sa Pilipinas. So ano na magiging sistema, yung mga kaibigan mo, mga relatives mo na nasa labas, yun yung papakiusapan mo na ayusin yung mga gamit mo. So nagpapasalamat nga ako dun sa mga kaibigan ko na yun, kasi nga nung nahuli ako, pinadala nila lahat ng mga gamit ko na pwedeng magamit dito sa Pilipinas. Iniwan na doon yung mga hindi naman mahalaga. So at ito pang maganda, nagambag-ambag yung mga tropa ko, yung mga kakilala ko dyan, mga kaibigan ko, ayan, EPS, walang visa, bag-ambag upang nagdagan yung balikbayan box ko para daw mayroon akong pasalubong sa mga anak ko, kahit madala sila ng mga chocolates, noodles at iba-iba pang mga item, para kahit papaano daw meron akong pasalubong. Kasi nga, di ba, nahuli ako, wala na akong chance na makapamili ng pasalubong if ever, di ba? So ganun po ang mangyayari, madam. Kung meron po kayong mga kaibigan o relatives na pwede pakiusapan, sila po ang magpapadala nung mag-aayos ng mga gamit na naiwan nyo sa labas. Pero syempre yung expenses nun, yung magpapadala ng balikbayan box dito sa Pilipinas, sasagutin nyo pa rin, kasi ang magiging tulong nila sa inyo yung pag-aayos ng mga gamit nyo. Napakalaking bagay na yon para sa atin na magagawa ng ating mga kaibigan, di ba? So share ko na rin yung naging experience ko dyan, nung EPS pa ako. Meron akong isang kaibigan na tinulungan, yan, mag-impake ng gamit nila. Ayan, napakalayo nung bahay nila, yung tinitirahan nila dun sa pinagtatrabahoan ko. Buti na lang, may sakyan ako noon. So inayos ko yung gamit nila. Pabalik-balik ako dun sa kanila na umabot ng 4 or 5 balikbayan box din. Napakarami nilang gamit, mga idol. Tinulungan ako ng mga ilang kaibigan nila na nandun sa compound para ayusin, pero mostly lahat ng effort sa akin. Diba? So napakahirap. Pagkatapos ng pagdating sa Pilipinas, ayan, hinahanap pa sa akin yung kanyang pantalon, hindi raw na ipadala. Diba? So hindi, joke lang. Pero totoo yan, mga idol, ang nangyari sa akin. So ganun na mangyayari, madam, kung sakaling isang TNT, kaibigan mo, TNT o ikaw TNT, pag nahuli ka, ganun na mangyayari. So i-secure mo na, unang-una pag TNT ka, yung pamasahe mo. Pangalawa, yung mga contact numbers mo sa labas na pwede mong kontakin if ever na mahuli ka. Dahil sila yung maaari mong asahan na ayusin yung mga gamit mo. So sa isang TNT, madam, swerte ka na kapag na-recover mo yung mga gamit mo na napuwi sa Pilipinas. Kasi yung iba dyan, kaibigan natin na TNT, di ba, walang mga kilala, walang kaibigan, ayan, walang nag-aasikaso ng gamit nila. So kawawa, di ba? So kung isang TNT, ayan, meron kang napag-usapan na ipadala yung gamit mo sa Pilipinas, napakalaking bagay na yun. So isang bagay na dapat pagpasalamat mo sa mga tao na yun na tumulong sa'yo sa labas, mapa-TNT man yan, mapa-EPS o kahit na ano pang visa. So nahuli ka, wala ka ng chance na makalabas. Ang magiging pag-asa mo na lang yung mga kaibigan mo na nasa labas, pero pwede kang makisuyo sa kanila, madam, na nadalhan ka ng gamit sa kulungan. If ever na nahuli ka na wala kang gamit, kung ano lang yun suot mo pang trabaho, kasi hindi ka talaga bibigyan ng chance ng immigration na magbihis Kung ano yung suot mo na nahuli sa labas, yun na yung suot mo hanggang sa kulungan. So pwede kang makisuyo sa mga kaibigan mo sa labas
na may visa. Pag walang visa, hindi pwedeng pumasok sa immigration kasi hahanapan ka ng ERC. So baka kung TNT ang pupunta dyan, baka mahuli na rin, may sabay na rin sa pag-uwi mo. So dapat yung pakikisuyuan mo, may visa. So para hindi sila sitahin sa loob ng kulungan. So sila yung magdadala ng mga gamit na ipapakisuyo mo, kagaya ng mga susutin mo na damit pag-uwi. Ayan, yung mga ilang gamit mo na importante na nasa bahay. Pwede kang magdala ng luggage kahit na ikaw ay TNT. Isa, dalawang maleta, pwede po. Basta dadalhin sa'yo ng mga kaibigan mo sa labas kasi hindi mo na makukuha yun sa labas. Sila magdadala sa'yo sa kulungan. So allowed ang isang TNT na magdala ng luggage pag-uwi. So ganun madam ang mayayari kapag ang TNT ay nahuli. At yung sa pag-aayos naman ng Kukmin madam or mga ibang documents, yung Kukmin madam hindi mo na maayos yan once na nakakulong ka na. Yung mga ibang benefits katulad ng Samsung Waje o Samsung Pagicom na ganyan, yun ang pwedeng ayusin ng manager ng kulungan kasi may mga manager bawat kulungan. Sabihin mo na sa kanila na dati kang EPS na meron ka pang claim na ganitong halaga, so sila na mag-aayos nun. Pero yung Kukmin ang talagang hindi nila kayang ayusin sa loob ng maikling panahon. So medyo matagal yata ang proseso niyan sa South Korea. So kung hihintayin mo na maayos, magtatagal ka sa kulungan, which is nakakainip, di ba? So ganun ang mangyari madam, in-advise ng immigration na sa Pilipinas na lang ayusin yung Kukmin. So dito rin naman sa Pilipinas madam, pwede mo namang maayos, madali lang din naman. So after mong kompleto yung mga requirements ng NPS, ipapadala mo sa South Korea at once na ma-receive din sa South Korea, tatawagan ka ng Filipino manager sa NPS Sansan para i-confirm na na-receive na niya yung documents mo at sasabihan kanya na maghintay ka ng at least 1 month para pumasok yung Kukmin mo o yung pera mo dito sa Pilipinas. So madali lang madam, kung gusto mo bibiruan kita kung paano ayusin, i-guide kita kung ano yung mga documents na kailangan. So mostly ng effort dyan, syempre ikaw ang mag-aayos. Tuturuan lang kita o i-guide kung paano ayusin kung ano yung mga documents na kailangan ayusin. So ayan madam, hopefully sana nasagot ko yung katanungan mo ano. So marami na tayong mga kaibigan na TNT, di ba last time nagkaroon ng massive crackdown, maraming nahuli. Ayan, marami tayong mga kaibigan na natulungan, na nagpaturo sa akin kung paano. At of course, ayan, lahat sila na-claim na yung pera nila dito. So kung ano lang yung ginawa ko, kung ano lang experience ko, yun lang tinuro ko sa kanila. At yun nga, na-claim na nila yung pera nila dito sa Pilipinas. So ayan madam, hopefully sana nasagot ko yung katanungan. Lang, may share ko ngayong araw mga idol. Thank you. Ingat kung sa makita ko ng mundo. Naroon.